Pasensya na, maganda. Kagyat, kumapit ka ng mahigpit. Kuya Xiaoyang, saan ka pupunta? Hindi ako naniniwalang hindi ka babalik. Pasensya na talaga, mukhang nasira ko ang bisikleta mo. Nagnakaw ka ng gamit ng iba, tapos sinira mo pa. At sapat na ang sorry. Yung bike. Babayaran ko ng buo, pero dahil limited edition to, baka medyo matagalan. Paano kaya to? Mayroon akong motorsiklong may 3 gulong. Pwede mo munang gamitin yun. Sinong may gusto ng iyong tricycle? Gusto kita. Para ialay ang sarili ko sa iyo. Pag-uusapan natin ang pera. Bawal ang ligawan. Sinong nagsabing liligawan kita? Huwag kang magmaganda. Gusto kong magpanggap kang boyfriend ko. Kailangan pa bang magpanggap ng isang katulad mo? Biswal ang mga lalaki. Ang tanging oras na nananatili yan sa pwesto ay kapag nakapako na sa dingding. Dumiretso ka na nga sa punto. Huwag kang umaatake ng personal. Nag-blind date ako ngayon. Gusto ni Papa na magpakasal ako sa mayaman. Pero itong dalaga na ito ay hindi interesado sa mga lalaki. Kaya, gusto kong pumunta ka sa bahay ko bukas. Magpanggap kang mayaman, para hindi matuloy ang gusto ng mga magulang ko. Kapag nagawa mo yun, bayad ka na sa akin. Kung kailangan mong isakripisyo ang katawan ko, iba na yun. Teka, hindi ba't pinipilit din akong magpakasal? Paano kung magtulungan tayo? Pinipilit din akong magpakasal. Tutulungan kita, pero kailangan mo rin akong tulungan. Babayaran kita ng buong halaga ng bike. Payag ka ba? Depende kung paano mo gagawin. Kung magaling ka, ako, itong dalaga, ang magdedesisyon. Garantisado kong masisiyahan ka. Tang Qiang, binabalaan kita. Unang beses to ng mahal kong manugang dito. Huwag mo siyang masyadong pilitin, baka matakot at umalis. Maghintay ka lang mamaya at ako ang bahala sa'yo. Alam ko, ako nang bahala. Naiinip ka na. Nako, may tao, ikaw. Nagsisimula na. Nagiging interesante na ito. 300 kada oras. Lampas na ng 1 minuto. 1 oras at 3 minuto. 1 oras pa rin ang bibilangin. Sige. Mga magulang mo, tama. Tingnan ko nga kung anong nangyayari. Nanay, tatay. Hello po, kayong dalawang matanda. Tito at tita, ako po ang boyfriend ni Xiaoling, Xuyang. Xiaoshu na lang po itawag niyo sa akin. Welcome, welcome. Ano ito? Medyo OC ako. Pasok muna tayo sa loob. Oy, huwag kang magmadali. Unang pagkikita natin to, may dala akong regalo. Tignan mo tong batang to. Sapat na yung pagpunta mo. Bakit ka pa nagdala? Walang anuman po, binibigyan ko po kayo ng apo. Ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Tito at tita, may dala akong apo para sa inyo.
Ganda ng estilo ng bahay ninyo. Parang hindi lang. Kagalang-galang na pamilya. Huwag kang humawak ng kahit ano. Makipagtulungan ka at sumunod. Kung hindi, ilalabas ka rito. Xiao Shu. Anong ibig sabihin nito? Talaga, ay, hindi. Xiao Shu, ang hilig mo talagang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Dala ko pa nga ang ultrasound report. Panalo ka. Triplet. Ang galing na talaga ng teknolohiya ngayon. Kaya ko nang makita yan. Pero, itong nasa gitna, ano to? Mali yung nakuha ko. Anong hawak mo? Nagbibiro lang ako. Ang totoo, kambal kami. Tang Ling. Ganyang kalaking bagay, bakit hindi mo kinonsulta sa amin? Di ba't noon pa man gusto nyo na maghanap ako ng mayaman? Ngayon, makakapag-asawa na ako ng isa malapit na. Sige na nga, Xiao Shu, paano kayo nagkakilala ni Tang Ling? Noong gabing iyon, lasing ako. Hinawakan ko ang kamay niya. At basta ko na lang nasabi. Lahat ng kinikimkim ko. Ipinarating ko ito ng masigla. Yun, tapos ginawa namin. Ako. Tito, huwag kang gagawa ng kalokohan. Hamarang talaga siya sa harap ko. Huwag mong saktan ng bata. Ano ba itong iniisip ko? Nagpapanggap lang siya. Ang jade pendant ng pamilya Shu. Umalis ka na dito. Hindi, tita. Dahil magpapakasal na kami ni Tang Ling. Kailangan kong siguraduhin ang lahat. Paano kaya ito? Pakinggan mo ang mga kondisyon na iniaalok ko sa iyo. Nandito na ang kotse. Henyo, tita. Second hand to, pero at least de kalidad. Anong masasabi mo? Para kay Tang Ling. Yung kotse na sinasabi mo, electric scooter lang pala. Huwag mag-alala. May apartment din ako. Yan ang gusto ko. $1,000,000 na designer na tali ng telepono. Para lang isabit ang mga susi. Salamat po, tito. Nagre-renta ako ng apartment para sa $200. Kapag nagpakasal tayo, ako na ang sisigat ng upa. Kompleto sa gamit, magdala ka lang ng kutsan at lumipat ka na. Bilisin mo at umalis ka na rito. At ikaw, kapag hindi mo siya tinigilan, ako ang titigil sa iyo. Anong ginagawa mo, ma? Kaysa naman pilitin mag-blind date, mas pipiliin ko na lang ang gusto ko. Shu Yang, sumama ka sa akin. Dalhin mo ang electric scooter. Tang Ling, hindi na kita pipiliting mag-blind date ulit. Bumalik ka rito. Hindi ko dapat siya pinilit mag-blind date. Hindi mo na kailangang gawin yan. Sa tingin ko, bagay sila ni Shu Yang. Bagay kaya? Yung batang hamog na yon. Yang batang hamog, ang jacket niya, Rolls-Royce ng mga suit, Ralph Lauren, Hermès ang sinturon, Louis Vuitton ang sapatos, medyo luma lang. Hindi magkakaroon ng ganitong pera ang isang siga. Paano siya magiging siga? Hindi na kasing linaw ng dati ang paningin mo. Nakita ko lang sa kanya ang jade pendant ng pamilya Shu. Ibig mong sabihin,
Ang pamilyang Shu ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Sigurado ako. Kung ako ang tatanungin, dahil gusto nila ang isa't isa, pumapayag ako sa kasal na ito. Dadalin ko ang mga regalo sa pamilya Shu. Di ba sinabi ko na masisiyahan ka? Magaling kang maging nakakadiri. Siyempre, dahil tinulungan kita, kailangan mo rin akong tulungan. Huwag mong isipin na trader rin ako. Dahil mahusay ka naman, matutulungan kita. Anong gusto mong ipagawa sa akin? Kotse mo to, sakay. May pupuntahan tayo. Tara, nandito na tayo. Dito pala yung ibig mong sabihin na kakainan natin. Oo, hindi tayo inimbita ng mga magulang mo sa hapunan. Kumain muna tayo. Masama yan. Nakalimutan ko ang regla ko. Huwag kang magkamali ng intindi. Sinusubukan lang kitang protektahan. Magpapadala ako ng malinis na damit maya-maya. Siya. Napansin niya talaga. Iyon. Salamat. Nadumihan ko ang kotse mo. Mamaya, ipapalinis ko na lang sa iba. Huwag na. Nakakakuha ko ng libreng car wash. Mas gumaganda ka kapag nakangiti ka. Nako, nakalimutan kong may regla pala ako. Huwag kang gumalaw. Sinusubukan kong protektahan ka. Papalitan ko ng malinis na damit kaagad. Siya. Napansin niya talaga. Iyon, salamat. Nadumihan ko ang sasakyan mo. Magpapagawa ako ng linis nito. Walang kailangan. May libre akong card para sa car wash. Mas gumaganda ka kapag ngumiti ka. Royan, ikaw ay isang CEO. Bakit kailangan mong dalhin ang pagkain kay Shuyang? Hindi nga siya interesado sa'yo. Ayaw sa Shuyang. Tinutukoy kita. Ano ang pangalan ko sa Ingles? Sonny. Sonny, pang-uri. Masayahin. Nagsasaad ng araw. Kahapon, sinabi ng tatay ko na may blind date ako. Binago ni Shuyang ang kanyang background. Sa isang larawan ng Earth. Ano ang ibig sabihin nun? Nagmamalasakit siya sa kalikasan. Tulad ng pag-orbit ng Earth sa araw. Tiyak na gusto niya ako. Kailangan kong sumama sa mga blind date. Ang mga pamilyang Shu at Liu ay matagal nang magkaibigan. Nagpasya na ako. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Anong klaseng baluktot na luika yan? Mga paraan para ipakita ang pagmamahal, ha? Kung gusto ka ni Shuyang, sino ang niyayakap niya? Kumain ka na. Ang daming gulo. Inaasahan kong may espesyal, pero ito ay sinangag lang. Pero sa tingin mo, hindi ba amoy napakabango ng sinangag na ito? Talagang mabango nga. Sa pagitan ng mga delicacy at sinangag, alam ng normal na tao kung aling pipiliin, di ba? Tama iyon. Pipiliin ko. Sinangag. Shuyang, nilalaro mo ba akong mahirap makuha? Anong mahirap makuha? Kainin mo na. Ginawa mo ba ito? Ang galing niya magluto,
Pero ang kakaibang dekorasyon ng bahay niya. Sino talaga siya? Walang anuman, kumain muna tayo. Ito ang paboritong sinangag na may itlog ng hari ng pagsusugal. Malaysian na itlog, pinagsama sa laman ng alimango mula sa Sri Lanka. Italian na langis ng oliba. Shaoxing na alak na bigas. At Vietnamese na patis. Kamusta? Ang sarap nito. Sapat na yan, Shuyang. Naghanda ako ng lahat para sa'yo. Pero parang wala ako sa'yo. Ikaw ba ang gumawa nito? Mukhang nagkatrabaho ka rin ng part-time. Sa kusina ng Hilton. Kaya mong matikman yan. Amin ng pamilya ang may-ari ng hotel. Siyempre, alam ko, Shuyang, kung ginagawa mo ito. Dahil hindi ako sumagot sa iyong pag-amin kahapon. At sinusubukan mong ipagkalat ang selos sa akin. Tukdulan na ang iyong tagumpay. Pag-amin. Kaya, pumunta ka sa akin para sadyang ipagselos siya. Saan ka pupunta? Hindi ako nangaakit sa may mga kasintahan. Bitawan mo, hindi ako. Bumabalik na ako ngayon. Shuyang, maaari kitang patawarin kung gusto mo. Bago maghating gabi mamaya, magpadala ng 10,000 isang rosas sa bahay ko. Bakit ako magbibigay sa'yo ng bulaklak, kapatid Shuyang? Shangguan Ji. Anong gulo ang ginagawa mo ngayon, Shuyang? Nagmamadali kang pahalik sa ibang babae. Sa harap ko, tapos na ako sa'yo. Halos isang ganap na gulo na ito. Magaling. Kapatid na Shuyang. Tangling. Hindi iyon ang iniisip mo. Sandali, bakit parang ako pa ang nagnanakaw? Mukhang di mo na kailangan ng tulong ko. Sumama ka sa kapatid mong mahal. Kapatid lang siya na kasama kong lumaki. Walang anuman sa pagitan namin. Hayaan mong ipaliwanag ko. Sige, ipaliwanag mo. Patid na Xiaoyang. Naghihintay ako sa bahay mo ng ilang araw. Sobrang namiss kita. Hayaan mong halikan kita. Yan ang paliwanag mo. Bata lang siya. Hawakan ko sandali ang labi ko. I-report kita sa pang-aabuso. Gusto lang kita. Guwapo ka at mayaman. At mahilig kang mag-ampon ng mga palaboy na pusa. Magkakaibigan pa ang mga pamilya natin noon. Anyway, ikaw ang para sa akin. Sabi nila, isang halik ay mahina, 2 halik ay nakakambing, at 3 halik ay nagpapahupon ng pagod. Kung hahalikan kita pa, mahuhulog ka sa akin. Tumigil ka na, iniingatan ko ang unang halik ko. Para ito sa aking magiging asawa. Unang halik. Meron ka pang unang halik? Isang kaaya-ayang sorpresa. Kaya damhin mo ang tela ng aking damit. Ako ba ay karapat-dapat na maging asawa? May asawa ako. Nagsisinungaling ka. Sabi ni Tita Wen, ikaw ay single. Asawa. Batiin mo ang kapatid namin. Sino ang asawa mo? Tinulungan kita. Huwag mo akong iwasan ngayon. Shuyang, sinong nagutos sa'yo mag-asawa nang wala akong pahintulot? Ngayon, talagang magulo na ang lahat. Shuyang, sinabi ko na sa'yo, ikaw lang ang maari kong pag-aari. Kayo, lumayo kayo sa asawa ko. Pamilya Jiang, umaasa lang ba kayo sa suporta ni Shi? Ano bang kahalagahan niyan? Pamilya Jiang, kung di kita ma-provoke, pwede ba kitang iwasan? Naalala ko, may mahalaga akong gawain sa bahay. Sandali. Narinig ko na girlfriend ka si Shuyang. Kasama mo lang si Shuyang para sa pera, di ba? Heto ang 5 milyon. Umalis ka kay Shuyang. Malamang di mo pa nakikita ang ganitong kalaking pera. Tama yun.
Sa buhay ko. Di pa ako nakakita ng ganito kaliit na pera. Anong sinabi mo? Ang pamilya ko, mula pa noong panang lolo ko, lolo niya. Hindi pa nakaranas ng araw na walang pera. 5 milyon lang. Sige na, tumigil na kayo sa pagtatalo. Bibigyan ko kayo ng tig 5 milyon. Ito ang aking mahalagang lihim na ipon. Miss Jiang, kunin mo ang pera at umalis ka. 8 milyon. Bago ako magalit, huwag mong subukan ang iyong swerte. 10 milyon. Umalis ka na. Hindi ba tiyon ang pera ko? Bitch ka. Paano mo ako nahumiliit? Anong sinabi mo? Nang iinsulto ka ng tao. Sa buong buhay ko, walang naglakas loob na insultuhan ako ng ganyan. Huwag kang magmalaki. Gusto mo ng mas maraming pera, di ba? Tay, ipadala mo sa akin ang 20 milyon agad. Bakit kailangan mo ng ganong kalaking pera? Huwag kang mag-alala. Dalhin mo na agad. Kapag nakuha mo na ang pera, lumuhad ka sa akin at humingi ng tawad. Sa loob ng 3 minuto, ipaghanda mo ang tatay ko ng 50 milyon. Nang buo. Ngayon na. Sa loob ng 3 minuto, 50 milyon sa likidong yaman. Sino ka ba talaga? Sa loob ng 3 minuto, ipaghanda mo ang tatay ko ng 50 milyon. Sa salapi. Ngayon na. 3 minuto, 50 milyon sa likidong yaman. Sino talaga kayo? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay sisiguraduhin kong mamamatay siya na alam niya kung bakit. Ipadala mo na ang pera sa address na ipinadala ko sa'yo. Sige, sige. Akala mo ba hindi ko makukuha? Sa tingin ko'y hindi na kailangan. Ginoo Jiang, alam ko na sinusubukan mong tumakas sa kasal sa pamilyang Go. Walang dahilan para ganyanan ako. Paano mo nalaman? Ang kasal ko sa pamilyang Go ay matagal nang nakansela. Talaga? Buzi Show, anong ginagawa mo dito? Shuyang, hindi ito patas. Paano mo siya nadala dito? Ayusin ko ito sa iyo mamaya. Sandali, ibaba mo ako. Salamat, itatrito kita sa hapunan agad. Walang anuman. Ama, Tang Ling, narinig ko mula sa gang na gusto mo ng 50 milyon. Para ba ito sa handog kay Xiaoshu? Anong handog? Sang-ayon ako sa iyo at kay Xiaoshu. May dala akong handog. Ngayon, pupunta ako sa pamilya ni Xiaoshu para mag-propose. Pupunta ka sa pamilya ni Shuyang. Ama, hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi ito kung ano ang iniisip mo. Hello, hello. Tapos na ako. Sinabi mo sa mga magulang ko tungkol sa pagbubuntis ko. Sa ugali ng nanay ko. Sisirain niya ang bahay mo kung pupunta siya roon. Kaya, dapat bang magpakatotoo na lang tayo? Hindi ko kayang umamin. Kung aaminin ko, kailangan kong pakasalan ang batang ito. Hindi na ako bata. Lumaki na ako. Sumama ka sa akin pauwi. Kapatid Shuyang, hindi ako si Suko. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Bigyan mo ako ng paliwanag ngayon. Huwag makipaglaban, huwag makipaglaban. Tungkol dito. Maaari kong ipaliwanag, Shuyang, nakauwi ka na. Hindi ka nakipaglaban, di ba? Hindi kami. Kaya, tita, sinabi mo lang na gusto mo ng paliwanag. Ay nako, pinilit ng iyong nanay na ibigay sa akin ang Pulse Aries na Esmeralda na ito. Nandito ako para mag-alok ng kasal ngayon. Paano ko naman ito matatanggap? Ako. Kailangan niyang bigyan ako ng paliwanag. Sabi mo, Dad, akala ng pamilya Shu na ang pamilya natin. Ang ama ni Shuyang ay naniniwala na ibigay sa akin ang larawang ito. Na nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Ako, parang nahihiya akong tanggapin ito. Kaya, tama. Bakit kailangan pa nating mag-away? Ano? Sige, umupo ka.
Lao Shu, tingnan mo kung gaano kaayos ang mga batang ito. Tama. Ano ang gagawin natin ngayon? Tita at tito, hindi ba't sinabi niyo sa akin na umalis noong nakaraan? Bakit nandito kayo sa bahay ko ulit? Nakikita kong talagang nagmamahalan kayong dalawa. Kaya't pumunta kami sa bahay ninyo. Hindi ba tungkol sa kasal ang pinag-uusapan natin? Mama at Papa, pumayag kayo. Oo, pumayag kami. Sa lahat ng mga taong ito, wala ka man lang babae sa paligid mo. Kung may gustong sa iyo, magpapasalamat ako. Bukod dito, ang ganda-ganda ni Tangling. Ang mga anak na magkakaroon siya. Tiyak na may magagandang genes. Magsalita ka. Sino ang nagsabing ikakasal tayo? Ikaw. Hey, hindi ako yun. Ate, tito, masyado kayong nag-iisip. Tangling. Isang tao lang na iniisip ko. Kasalan. Kahit aso, hindi mag-aasawa. Ikaw, maliit na pasaway. Wang Maria, dalhin mo sa akin ang ruler. Darating na, Ginoo. Sige. Kung ayaw ng aso, ako na lang. Ayos lang ba kung pumayag na ako? Ganyan ang gusto ko. Pero, may 3 kondisyon ako bago tayo ikasal. Ano-ano ang mga kondisyon? Una, bago ang kasal, kailangan ko ng prenuptial agreement. Hindi pwedeng mawala ang pera ko sa estrangero. Pangalawa, pagkatapos nating magpakasal, kailangan mag-resign ni Tangling sa trabaho niya. Ayokong nakikita ang aking babae na lumalabas sa labas. Pangatlo, kung wala akong anak na lalaki sa loob ng 2 taon matapos magpakasal, maghihiwalay tayo agad. Kung wala kayong pagtutol, pipirmahan natin ang kasunduan sa prenuptial. Ikaw, maliit na pasaway. Anong sinasabi mo? Sige. Sa tingin ko, tama ka. Sa wakas, ikakasal ka sa pamilya. Kaya, ang mga kondisyon mo, sang-ayon ako sa lahat ng iyon. Mag-aasawa ako sa kanilang pamilya. Mag-aasawa sa ano? Tatay, sobra na ito. Gusto mo bang mag-asawa ang anak ko? Tama iyon, nanay at tatay. Malinaw na pinapahirapan tayo ng mga tang. Ang kasal na ito, hindi ko kayang magpakasal. Maganda ang maging manugang na nakatira sa bahay. Sa ganitong paraan, makakapamuhay kami ng normal ng iyong ama. Sa tingin ko, walang oras na mas mabuti kaysa sa kasalukuyan. Kunin na natin ang sertipiko ng kasal ngayon. Inay. Ako ang nag-iisang anak sa pamilyang Shu. Gusto mo bang pakasalan ko ang anak niya? Ikaw, maliit na pilyo. Ayaw mong kumuha ng responsibilidad, hindi ba? Tangling, huwag mag-alala. Kami, ang pamilyang Shu, ay magbibigay sa iyo ng paliwanag. Hindi na kailangan. Tita, sa totoo lang, ayaw ko rin talagang pakasalan siya. Sino man, hilahin ang panganay na binata, papuntang Civil Affairs Bureau. Ginoo, huwag mong gawing mahirap ito para sa akin. Shaoli, wala akong rehistro ng tahanan. Hindi tayo makakapagpakasal. Tama. Ginoo, para magparehistro ngayon, sapat na ang isang ID card. Wala rin akong dalang ID. Yun, hindi ko rin dala. Binabati kita, sabi ni Madam. Regalo ito ng sasakyan para sa batang Ginoo.
Kaya, kasal na tayo. Hindi mo ba sinabi na ayaw mong magpakasal? Bakit hindi ka tumanggi? Hindi ko kayang talunin ang iyong bodyguard. Bakit, hindi ba tayo pwedeng mag-divorce pagkatapos ng kasal? Tama lang kanina, para lang mapakalma ang pamilya mo. Ngayon, sumama ka sa akin. Saan? Divorce. Ha? Hindi namin alam na May 30th araw na kulang off period. Para sa divorce pagkatapos ng kasal. Huwag masyadong malungkot. Nakikita kita na ganyan, hindi rin ako maganda ang pakiramdam. Tumahimik ka, kung magsasalita ka pa ng isa. Magiging masama ako sa iyo. Sige, sige, sige. Tama yan. Alam ko ang isang restaurant na talagang masarap. Sasama kita. Ikaw. Ikaw. Talagang kakaiba ito. Sobrang lakas ng araw. Shu Yang, paano mo nagawang mangloko sa kasal? Inosente ako. Anak ko, hindi na kailangang umuwi ng mga bagong kasal ngayong gabi. Ngunit mag-ingat kayo. Nanay, paano mo naman naisip na ipagkasa ito sa anak mo? Pagkatapos ng 30 araw, tayo ay maghihiwalay. At Shu Yang, Tang Ling, may tradisyon sa pamilya namin. Sa araw ng inyong sertipiko ng kasal, pareho tayong iinom ng alak na bigas. Ito ay simbolo ng pagbabahagi ng saya at hirap. Bakit ang saya ko? Napakababa ng iyong tolerance sa alak. Isang inumin, knockout. Tang Ling. Nandito ang kambal mong kapatid. Paano sila nalasing ng ganun kabilis? May ginawa ka ba? Gusto kong matulog. Sige, tara na. Tutulungan kita. I know I've got that makes the boys all Sobrang init. know the way that I like it. Anong ginagawa mo? Give it Sabihin mo sa akin. to prove that Noong unang beses tayong nagkita. Nakaayos ba iyon? Ako. Bakit mo? Bakit mo ako nilalandi? Habang umaamin sa ibang babae. Talagang galit ako. Tungkol ba kay Lioro yan ang usapan mo? Walang anuman sa amin. Tumahimik ka. Yung mga abs. Hindi masama.